Sa inyong pattern paper, gumawa kayo ng L-line na may right angle. At itong point na to ang tatawagin nating first point or reference point. Mula sa reference point, sukatin natin yung length ng barong. Using your L-square, i-extend yung line pataas para sa inyong back length. Mula sa back length, sumukat ng 1 inch papunta sa kanan para naman sa front length dahil hindi pantay yung length ng barong sa harap at saka sa likod. At this point, meron ng tatlo tayong kulay. Yung black is para sa front and back pattern, yung blue is para sa back pattern, at yung red ay para lang sa front pattern. Kaya 2-in-1 pattern na siya. Next is the shoulder point. To measure the shoulder point from the reference point, pataas, sukatin ninyo yung half ng shoulder measurement. On the same line, sukatin natin yung neckline point. So, meron siyang default measurement. Sa mga small size, pwedeng 3 or 3 and 1/4 inches. Pero kapag hanggang sa malaking size, 3 and 3/4 inches. Ginamit ko yung 3 and 3/4 para sa asawa ko dahil ayaw niya nang masikip sa leeg. Yung neckline point na yan, i-extend natin 1 inch to the left. Tapos, yung shoulder point naman, i-extend natin 1/2 inch to the right. I-connect natin ngayon yung both extended points. Ito ngayon yung ating official back neck point at back shoulder point. I-draft natin ngayon yung ating official neckline mula dun sa back neck point hanggang dun sa reference point. So, gamitin natin yung ating French curve dito. Kung wala pa kayong French curve, kumuha kayo ng barong na gawa na. Ipasok nyo yung isang sleeve niya papunta sa kabilang sleeve. Ngayon, nakatupi na yung bodies ng barong. Pwede nyo na siyang ilapat ng maigi. Kunin nyo yung back part at pagpantayin nyo lahat ng lines, lalo na yung shoulder line at yung neck point. So, dito sinisigurado ko na talaga magkapantay siya dun sa harap at sa likod para hindi magkamali yung neckline ko. So, ito ngayon yung ida-draft nyo sa papel at ida-draft nyo naman sa pattern ninyo. Itong line na to. Ngayon, kunin naman natin yung points ng front pattern. Mula sa back pattern points, measure 2.5 inches to the right. Connect the lines at ito ngayon yung ating front shoulder line. Use L-square to find front points. Ngayon, meron na tayong front neck point at front shoulder point. Mula sa back neck point, measure front neck line divided by 2. From the starting point passing through front neck point, gagamit tayo ng French curve para i-trace natin itong curve. Or kung wala kayong French curve, again, gawin nyo yung ginawa natin sa barong kanina. At make sure na yung front side naman yung gagamitin. Ngayon, hanapin naman natin yung chest point mula dun sa starting point papunta sa kanan. Sukatin natin yung chest point. And meron na tayong chest line. So, mula dun sa chest point, mag-measure tayo ng chest divided by 4. I-connect natin ngayon pa isa-isa yung back shoulder point at front shoulder point papunta dun sa armpit point. Gagamit tayo ng French curve. Pero kung wala kayong French curve, pansinin niyo na yung curve ng sleeve ay wala sa gitna. Nasa may baba siya. Tapos, mas pasok yung curve ng front pattern kaysa sa back pattern. So, pwede nyo na lang siyang i-trace by hand. Kaya kailangan talaga maging maingat kasi baka masobrahan ng gupit. Magiging mali na agad yung buong barong. Hindi mo rin magagamit yung barong na tahina para i-trace yung curve ng arm. Hindi kagaya sa neckline kanina. Para i-check kung tama yung measurement, measure these two lines using your tape measure. The total should correspond to the armhole measure na meron ka na. At if the total is less than the original measurement, extend upwards with the necessary length. So, for example, kulang ng 1 inch dito sa pattern mo. So, mag-a-add ka ng 1/2 inch
pataas. Half inch lang dahil dalawang pattern to. So, half sa front, half sa back, magiging 1 inch siya at magiging tama na yung pattern mo. Walang kaso kung maliit lang yung kulang, pero kung malaki sa 1 inch ang kulang, baka meron ng mali sa ipinattern mo kaya kailangan mong i-check dahil kung mag-e-extend ka ng malaki, masisira na din yung side ng barong. So, dapat hindi mas malaki sa 1 inch ang kulang. Again, gagamit tayo ng French curve or i-curve na lang natin ng kaunti to the right, kagaya nito. So, measure naman natin yung back Q. So, mula dun sa reference point, measure tayo ng 4 inches to the right. Pwede rin tong 3 inches kung maliit yung gagamit ng barong. Then, use L square to connect the point to the armhole line. So, ito na yung ating bodice pattern. So, yung blue again is for the back at yung red for the front. Ito naman yung allowance para pag kinat nyo na siya sa tela. So, yung dito sa taas, neck, shoulder, at saka arms, maliit lang yung allowance. So, ginagawa kong 1/2. Actually, malaki yun para sa iba. Pero, para sure kung magkamali ako. Tapos, sa side naman at saka sa baba, mas malaki yung allowance. Kung papansinin niyo dito, mas malaki yung allowance niya kasi open siya sa barong. Tapos, dito naman, wala na siyang allowance kasi folded siya. Yung barong na ito ay para sa half open na barong. Back pattern, ikakat natin yung back yoke at 2 piraso ng tela siya, ikakat. Ayan, sana po naging malinaw yung aking tutorial at salamat po sa panonood. Bye!